Okay, busog ba ang lahat? Baka merong hitig, baka merong kuto. Problema nila yan. Okay, busog lahat. Amen? Masarap ang pagkain. Amen? Amen? Kaya inaantok yung iba naman. Pagkakain, antok. Nabuksan niyo yung Bible sa Book of Luke, chapter 2. At salamat din po sa mga testimony na ating mula pakinggan. Yung Pompeo Campo ay kaibigan natin yan. Basta sabi, umuwi ng Philippines mula sa Australia, dito po sila tumatay. Salamat po sa inyo. Okay, Luke chapter 2. Okay, Lucas chapter 2. At ating pumabasahin from verse number 1 to number 12. Luke chapter 2, verse 1 to number 12. At pinakita ko, magkaroon tayo ng palitan pagbasa. Luke 2, 1 to 12. At yung iba, kung gusto nyo makita sa Tagalog, ay pwede nyo pong tignan ang ating screen. Verse number 1, para sa ating responsibility. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And all went to be taxed, every one in his own city. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And he shall be sign unto you, he shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Dear Lord, pagpalain po ang iyong salita. O sabi mo kami, mahal kong Diyos, I pray, my Lord, tonight, na muli ka po magbayad sa amin ng iyong sarili, at muli mo po kami gamunin, palakasin, palibahin, palaguin, at pagbungahin para po sa iyong kalawalatian. Ako na bumuli ko dahil narito po upang magpagamit lamang sa iyo. But Lord, nandito po ako, gamitin mo for your glory and honor. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, ito po aming binasa ay katuparan ng lahat ng mga hula sa Bible. Don't forget, 700 years, 700 taon bago pa ipanganak ang Panginoong Kristo, ay sinabi na sa propeta Micah na siya ipapanganak sa Bethlehem. Are you with me? Kaya ito po yung katuparan ng lahat. At nung kapinyo, nung siya ipanganak, verse number 8 to number 12, ay hindi sa kalayuan, ay naroon itong mga pastor ng tupa na nagbabantay ng kanilang mga alaga. Amen, Christian? Amen? Now again, we believe, at totoo naman talaga, na ito hindi December, sapagkat kapag December, sa Bethlehem ay may snow, may frost, matintag ginaw sa Bethlehem. Mamamatay ang mga tupa at hindi kayang tagalan ng pasto ng tupa. Na sila po'y na-expose sa matinding lamig. Alright. Kaya nung gabi yun, habang sila pinagbabantay, ay
ay napakita ang isang anghel ng Diyos sa mga apostol nito ng tupa at nag-announce. Ano yung announcement ng angel sa kanila? Verse number 10, naroon pa rin yung takot nila sapagat meron sila nagpakita yung heavenly banal na angel sa kanila. Ano sabi ng angel? Huwag kayong matakot, narito. Dinadalahan ko kayo. Ano sabi ng angel again? Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagat narito, dinadalahan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ano yun? 11. Kaya sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristo ang Panginoon. Na kapatid, ito po'y isang gabi na hindi nila makakalimutan. Yes, an unforgettable night. Yun ang ating title tonight, this morning, an unforgettable night para sa mga pastor ng tuba na hindi na nila makakalimutan. Itong ganitong klaseng karanasan. Amen? Amen, Yusan? Okay. Marahil, bawat isa po sa atin ay mayroong unforgettable event sa buhay nila. Kasi sa iyo, anong pangyayari na hindi mo kayang kalimutan? Ano yun? Meron ba? Meron. Maaaring yung kasal mo, unforgettable. Tama? Tama ba? Maaaring yung panganay mong anak, nung isilang. Palinis mo? Palinis mo? O ano ba? Ano pa? Graduation. Ay, ano yun, sir? Isa pa maraming mga pangyayari na unforgettable sa buhay natin pare-pareho. Pero dito sa mga pastor ng tupa, ito po yung isang episode sa buhay na, again, naranasan na hindi nila kayang kalimutan. Bakit? Yes, it is an unforgettable night sa mga pastor because number one, because of what? The Savior's birth. Ito yung kapanganakan ng tagapagligtas. Okay? Yes, an unforgettable night because of the Savior's birth. Now, yung prophecy ng pagkakatawang taon ng Kristo ay hindi lang sa propeta Micah 700 years binanggit na. Let me remind you, in Genesis chapter 3, verse 15, doon pa lamang sa halamanan ng Eden, kay Eva at kay Adan, nung sila'y bumaksak sa pagkakasala, ay ipinangako na ang Messiah ay darating. Nakikinig ka sa akin? Amen? Na tinawag na seed of the woman. Genesis 3:15. Ipinangako na siya. Okay? At pagkagalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong bini, at ang kanyang bini. Okay? Si Christ ay tinawag na seed of the woman. Ito ang dudurog ng iyong ulo tungkol sa ahas. At ikaw naman ang dudurog ng kanyang sakong tumutukoy sa kanyang pagkapako. Okay? Kasi isang gabing hindi nakakalimutan. Sapagkat ipinanganak ang tagapagligtas na ipinangako 1,000 years kaya ba't kaya dan naganap na. Okay? In Micah chapter 5 verse number 2, naging yung lugar ng kanyang pagsisilangan ay binanggit na. Micah chapter 5 verse number 2. Paglang babot, bakit pakilakas nga po? 700 BC, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno si Israel na ang pinagbuhatan niya ay isang sigarin mula sa walang hanggan. Si Kristo ay hindi mula hindi siya mula kay Maria. Mula sa ganisa? Mula sa walang, bakit walang hanggan? Sapagat siya eternal. Ang Diyos ay walang kasimula, walang bakas.
Amen? Si Kristo may pasimula ng kanyang katawan tao, pero bilang Diyos, wala siyang pasimula because He is God. Okay? Yes, unforgettable. Sapagat ito yung kapanganakan ng tigapagligtas. Now, ano ang purpose ng kanyang birth? Anong purpose ng kanyang kapanganakan? In the book of Matthew chapter 1:21, sabi ng Bible, tatawagin Jesus ang kanyang pangalan. Sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Ano ang purpose ng kanyang kapanganakan? Magligtas. Amen? Iligtas tayo sa tiyak na kaparusahan. In 1 Peter chapter 1, 9 hanggang 20, siya pitinukoy na kordero ng Diyos na pinaslang bago pa natatag ang sanlibutan. Nagpapakita po na mga kaibigan na talagang ang layunin ng kanyang paborito, ang layunin ng kanyang kapanganakan ay upang mamatay. Nakikinig ka sa akin? Amen. Amen? Ang layunin ng kanyang kapanganakan ay upang mamatay. Yes, para lamang talaga mabayubay sa krus. You see that? 1 Peter chapter 1, verse number 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot, who verily was foreordained. Nakatalaga na talaga siya, bago pa natatag ang sanlibutan, but was manifest in these last times for you. Application. Amen? Kaya nga, ay pinabalik, hindi aksidente yung kanyang kapanganakan at hindi rin aksidente yung kanyang kamatayan. Hindi aksidente na siya po'y ipinako sa akin. Ito po'y talagang nakatalaga. Alisin, bago pa man lamang siya magkatawang tao, alam na niya kung bakit siya dahil upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya ikaw ay importante sa Kanya. Ikaw ay pinahalagahan ng Panginoon. Okay? Unforgettable because of the Savior's birth. Pangalawa, unforgettable because of the message of the angel. The message of the angel. Hindi kayang kalimutan sa pagkapanganakan ng tagapagligtas. At pangalawa, hindi kayang kalimutan dahil sa mensaheng dala ng mga anghel sa mga pastor. Chapter 2 verse number 8 to number 12. Chapter 2, verse number 8 to number 12. Number 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. They were sore afraid. Nalubhang natakot itong mga tao ito nang nagpakita sa kanila ang anghel ng Diyos. Now, nakatipo? Sino yung totoo? Panglabas? Sino yung totoo? Ano yung panglabas? Yung panghuli? Natakot. Bakit? Matanong ko kayo. Kung kayo kaya ang naroon sa gitna ng kabukiran, madilim, at biglang may nagpakita ang anghel, biglang nagliwanag at nagpakita yung anghel ng Diyos, anong maramdaman mo? Anong maramdaman mo? Pagtatawa ka ba? Natatakot ka rin, di ba? Tama? Sapagat yung taong mortal, nakakita ng immortal. Yung taong taga-lupa, nakakita ng taga-langit. Are you with me? Amen? Yung taong pagsalanan, nakakita ng what? Holy angel. Kinatakot sila. But notice number 10. And the angel of the Lord, and the angel said unto them, huwag kayong matakot, people for God. I bring you good tidings. Ito'y mabuting balita. Na nagdudulot ng malaking kagalakan. Na siyang sasabuong bayan. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord.
Amen? Christ the Lord. Ito yung mensahe ng angel sa kanila. Ha? Okay? Ipinanganak ang Kristo. Amen? Ipinanganak ang Kristo. Now, Christ in Hebrew is what? Messiah. Ha? Okay? Christ, ano ibig sabihin ng Christ sa wikang Hebrayo? Messiah. You see? Kaya si Kristo ang Messiah. Pag sinabing Messiah, listen carefully, okay, Jesus is the Messiah who was promised many years ago in the Bible. Pag sinabing Messiah, ito ay tumutukoy sa Savior na darating upang maging tagapagligtas. Yung Messiah niyan, okay, binanggit ko, ipinangako kay Eva at kay Adan. Nakikinig ka sa akin? Ipinangako maging kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, maging kay Moses, lahat ng kanilang seremonya para matakpan ang kanilang kasalanan ay tumutukoy sa Messiah darating. Kaya lahat ng Hudyo, isipin ko pala, mula kay Eva at kay Adan hanggang kay Propeta Malakias ay may hinihintay. O tika, lahat ng mga tao ng Diyos, mula kay Eva at kay Adan hanggang kay Propeta Malakias ay mayroong hinihintay. Nakikinig ka sa akin? Sino hinihintay nila? Pakalakas? Okay, yung Messiah. Ha? Lahat ng Hudyo, ulit nga. Okay, lahat ng Hudyo, lahat ng Israelita ay alam ang Messiah ang darating. Alam nila. Okay? Sapagat yung mga patriarch, nagmimensahe na. Yung mga propeta, minimensahe yung darating ng Messiah. Okay? Nakatuon sila doon. But sad to say, nung siya dumating, ano sabi ng John chapter 10? John chapter 10, John chapter 1, 10 to 11. Siya'y naparito sa sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap. Paano sila? Naghihintay sila 1,000 years. Nung dumating naman, hindi nila tinanggap. Itinakwil at ipinako doon sa krus. Are you with me? Amen? Yung nagsasabi, they are God's people, they are the seed of Abraham. Nung dumating yung isa, hindi naman tinanggap. Ipinako sa krus. But thank God, in verse number 12, but as many as receive Him, to them that He bound to become what? The sons of God, even to them that believe on His name. Yung tumanggap naman, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay? Kaya nga, ito yung mahalagang mensahe ng angel sa kanila. Ha? Yung ipinanganak ay walang iba kundi yung Kristo ang Messiah. Ha? Okay? Pero tinawag siyang Lord. Tapos yun po, verse number 11. Okay? Christ the Lord. Now, take that. The word Lord, yung salitang Panginoon, isang puli ay ginamit sa lumang tipan 6,000 beses. 6,000 times yung salitang Lord ay ginamit sa lumang tipan na tumutukoy sa Diyos. Tumutukoy sa Diyos. Okay? At ito po'y ginamit din ng maraming ulit sa bagong tipan para tumukoy naman sa Panginoon Kristo. Okay? Ito po'y nagpapakita lamang that Jesus is what? Si Jesus siya yung Diyos na nagkatawang tao. At uulitin ko, si Jehovah God. Si Jehovah God ng lumang tipan ay walang iba kundi si Yesu Kristo ng bagong tipan. You see? Akala niyo iba si Jehovah at iba si Kristo? Listen ko, ulitin ko. Okay? John chapter 18 hanggang chapter 5, walang taong nakakita kahit dalaman sa Diyos. Narinig ang kanyang salita. Pero, meron sa Bible na Diyos na laging nakikipag-usap sa mga propeta. Amen? Ang sabi ng Yesu Kristo, bago pa si Abraham, ako na nga. Nagpapakita lamang, okay? In John chapter 1 verse 14, ang sabi ng Bible, tungkol kay Kristo, at nagkatawang tao ang salita. Tumahan sa gitna natin, nakita natin ang kanyang kaluwalhati,
kaluluwa natin tulad ng puspos ng biyaya at ng katotohanan. Nagpakita lamang, again, mga kaibigan, na si Jesucristo ang Diyos na napakita sa mga tao. Si Jesucristo ang Diyos na nakipag-usap sa mga tao. Si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya ito po'y gawing hindi kayang kalimutan ng mga pastor ng tupa. Can you imagine yung pribilegyo na sila baka magpastor lang pero sila pinili doon na unang makaalam na ipinanganak na sa Bethlehem, yung Messiah, yung Kristo, ang Panginoon. And ano pa sabi sa verse 11? For unto you is born this day in the city of David a Savior. Hindi naman siya tinawag na siya yung Kristo, siya yung Panginoon, at binanggit na ang tagapagligtas. Amen? Sino yung pinanganak sa Bethlehem? The Savior, ang tagapagligtas. Amen? Now again, Savior means is what? Means what? Savior means what? Deliverer. Deliverer, di ba? Tagapagligtas. Okay? Matthew 1:21, sapagkat ililigtas niya yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. In Colossians chapter 1, verse 13 hanggang 14. Colossians chapter 1, verse 13 hanggang 14. Savior means Jesus was born to save His people from their sin. Okay? Now, if you remember, Jesus means Jehoshua. Ano sabihin Jesus? Jehoshua. Ano sabihin? Okay. Ang Panginoon na tagapagligtas. Okay, Colossians 1, verse 13 hanggang 14. Colossians 1, 13 hanggang 14. Alright, tayo po ninyo. Colossians 1, 13 to 14. Alright, tayo po na. Ready? Okay, ready ba sir? Who have delivered us from the power of darkness. Kaya po yun? Na siyang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Anong ginawa ni Kristo sa ating buhay? Nung ating siyang nakilala tinanggap? Tayo ay kanyang iniligtas mula sa kapangyarihan ng what? Kadiliman. And have translated us into what? Pakalakas, into what? The kingdom of His dear Son. You see? Kaya kung hindi ka naligtas, tiyak, impyerno ka. Amen? Verse 14, Bible na, in whom we have what? Redemption. Through what? Kita niyo po? Sa Kanya, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya talagang ang dahilan ng Kanyang paborito, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng unang Pasko, anong dahilan lang? Iligtas tayo. Amen? Sa parang tayo iligtas, namatay siya doon sa krus para sa atin. Amen? Binayaran ng ating kasalanan, nilinis tayo, napatawad tayo. Sa anong paraan? Sa magitan ng Kanyang dugo, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaibigan, kaya nga sabi ko madalas, okay, pag pinag-usapan yung Christmas, kapag pinag-usapan yung kapanganak ni Kristo, hindi pwedeng ihiwala yung Kanyang kamatayan. Ulit ka, kaya pag pinag-usapan yung Kanyang kapanganakan, hindi pwedeng ihiwala yung Kanyang kamatayan. Sapagat siya ipinanganak upang mamatay. Ay, ano siya? Amen? Yes, unforgettable, An unforgettable night. Sapagat ipinanganak ang tagapagligtas.
Amen? Unforgettable dahil sa mensaheng dala ng mga anghel. Hindi makakalimutan. Hindi makakalimutan. Okay? Now, isang bagay pa. Sa akin, ha? Ewan ko sa iyo. Alright? Sa akin, meron ding event na unforgettable. Ito yung nung gabing maligtas ako, hindi ko kayang kalimutan. Ibig sabihin, hindi ko kayang kalimutan nung maligtas ako. Hindi ko kayang kalimutan yun. Yung gabing yun, nakaluhod ako, nakatingin ako sa revolving restaurant ng Palengke ng Pasig, lumuhod ako, tinignan ko si Kristo bilang aking Savior. Hindi ko yung kayang kalimutan. Hindi ko kayang kalimutan. Yung Sunday na yun, na nag-preach yung pastor, nag-forward ako, lumuhod ako, at sabi ko, Lord, ito ako. Ayaw ko po na ako'y maging ordinaryong member lamang dito sa Bible Baptist. Gusto ko po, ako isang member na may ginagawa. Hindi ko alam na ang ibig ko sabihin, nagsusurrender ako sa Kanya. Unforgettable. Ikaw, may hapon. Ano yung unforgettable moment sa buhay mo? Ano yung pangyayari na hindi mo kayang kalimutan? Kasama ba doon ang salvation mo? Kaya niyo siya? Kasama ba doon ang salvation mo? In Titus chapter 2, verse number 13, the Bible says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Hindi makakalimutan sa pagkapanganakan ng tagapagligtas at mensaheng dala ng mga angel din. Okay? Number 3, and the last. Notice verse 17 to 18. Okay? Balikan niyo po yung Luke chapter 2. Now, matapos mapakinggan ng mga pastor ng tupa na ipinanganak sa bayan ni David ang Savior, ang Kristo, ang Panginoon. Ano ang sabi ng mga pastor ng tupa? Okay, tayo na, halika, ating tignan. Yung ibinalita ng mga ngayon, ating tignan, tayo pumaroon. At sila pinagmamadaling pumaroon. Okay na po, Verse 16, kaya and they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Kita nyo? Natagpo nila. Now, ano ang palatandaan na sinabi ng angel? Yung sanggol nakahiga sa pasabsaban. Maliwanag ba? At nababalot ng lampin. Amen? Nababalot ng lampin. Oh, listen. Ay, sana nasana po yung kapalayaw niyo ako ng kaisipan. Ano po? Iniisip ko lagi, yung dakilang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ngayon ay isang munting sanggol. Yung dakilang Diyos na creator na lumikha ng langit at ng lupa, ngayon, nababalot ng dampin. Amen siya? Yun ang sign na binanggit ng Holy Angel. Yun ang tumambad sa mga pastor na tupa. Ito is verse number 16. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Verse 7, and when they had seen it, they made known abroad the saying, which was told them concerning this child. Alright? Now, dahil po sa tatlong ito, at sa mensaheng napakinggan, at sa tatlong kanila pong nasaksihan, okay? Dahil ito mga shepherd ay naging evangelist. Yes, ito mga shepherd ay naging evangelist. Alright? 7 to 18, makikita niyo po yung shepherds evangelist. Nagsimula silang mag-evangelize. Dahil sa kanila pong nasaksihan, naranasan, napakinggan, at nakita. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi nila sinarili yung Kristo kanila pong nakita. Hindi nila sinarili yung mensahe kanila napakinggan. Okay, verse number 18. Sabi nila, they made known
Abot, ipinamalita nila. Ipinamalita nila. Yung tungkol sa sanggol. Verse 18, tayo po lahat. And all they that heard it is what? Wonder at those things which were told of them by what? By the shepherd. Okay? The shepherd's evangelism. Amen, isa? Amen? Ipinagsibit po nila, ikinuwento nila, lahat-lahat ng ito na kanilang nasaksihan, nakita, at napakinggan. Amen? Anong naging resulta? Namangha ang lahat. Amen? Sa sinabi ng mga pastor. Alright? Notice yung Christian, tayo din. Huwag yung kalimutan, no? Okay, ano ko nila. Yung mga pastor ay namangha sa pribilehiyong nangyari na sila bagamat abang pastor lamang. Ano yung mga pastor nito ba ay abominable sa mga Egyptian? Tapos iba yun? Ang mga Egyptian, ayaw nyo ng pastor ito ba nabibiri sa unclean ang tingin nila. Ano yun? Sa Egypt. Alam mo na? Pero, nung ipanganak ang Messiah, sino ang unang pinagpakita at pinagbalitaan? The shepherd. Yung the lowly shepherd. The poor shepherd. Sila sa kanila unang ibirita. Bakit? Sapagkat yung pinanganak ay kordero ng Diyos. Ikinumpara sa batang tupa na iyahin doon. Kaya nung masasayahan nito, kaagad nila ipinabalita yung pangyayari. Again, Christian, tayo rin mga Kristiyano. No? Tayo rin po'y pinili ng Lord to go and preach Christ. Amen, Christian? Amen? Okay? Tayo rin po'y pinili ng Diyos upang ipabalita na si Yesu Kristo ay nagparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yun talaga ang purpose natin. Huwag yung kakalimutan yun. Salamat sa Lord. Nakatumanggap ka, nasave ka, nag-church ka, pero huwag mong kakalimutan. Meron pa munahing dahilan din natin kung bakit ikaw ay kanyang natagpuan. In John 15:16, listen carefully. Ipapaalala ko sa iba sa inyo, no? Sa iba, paalala, pero sa iba, maaaring nyo naman ito mapapakinggan. Ang sabi ng John 15:16, hindi ninyo ako pinili, pero pinili ko kayo. At kayo wala kayo itinalaga. Nakikinig ka sa akin? You have not chosen me, but I have chosen you. And ordained you upang kayo ay bumayo at magsipagbunga. At ang bunga ni manatili. Maliwanag ba? Amen? Kung paano ito mga pasundo pa ay ipinamalita nila yung nasaksiyan, yung pinag-ibig ng Diyos sa ating pare-pareho. Maliwanag ba? Yung Kristong ating tinanda, yung Kristong ating Savior, ipamalita mo rin sa iba. Ibahagi mo rin. Maliwanag ba? Alin na sabi? In Mark 16:15, anong sabi ng Panginoon? Humayo kayo. Go ye into all the world and preach the gospel. Amen? Humayo, ipangalan. In John 20:21, anong sabi ng Panginoon? Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Ipamalita ninyo. Dumating na yung Kristo at siya'y napalito upang hanapin at ligtas ang mga nawawala. Amen? Unforgettable yun sa mga pastor ng tupa. Kaya yung napakinggan sa pagkat hindi nila kaya kalimutan, ipinamalita nila. Yeah. Ngayong hapon ito, kung yung kaligtasan mo yung unforgettable para sa nakikinig ba kayo? Yeah. Kung yung salvation mo, kung yung katiyakan mo ng langit ay unforgettable para sa iyo, bakit hindi mo ibinabalita? Amen siya? Bakit hindi mo ibinabalita? Huwag sanang mangyari na hindi mo ibinabalita sapagkat hindi
unforgettable hindi unforgettable sapagkat hindi naging totoo sa iyo. But again, kung totoo sa iyo, ipapamalita mo sapagkat sa liwat unforgettable episode ng buhay mo. Yeah? In Matthew 5:16, ano sabi ni Kristo? Kayo ang ilaw ng sanlibutan na hindi maitatago. Maliwanag ba? Kayo ang ilaw ng sanlibutan na hindi maitatago. Huwag mo itago, huwag mo ilihin. Bago sabi ng Lord, pagliwanagin mo ang iyong ilaw sa gitna ng mga tao. Maliwanag ba? Let your light so shine before men. Amen? That they may see your good works. Anong good works? Anong good works? Okay, ini-interpret yan ng mga evangelical. Anong good works? Pagtulong sa mahirap, pangungudbud ng pagkain. No, ano yung good works? So, winning in evangelism, walang kapantay yun. Sa ganun parang doon pinapaliwanag ang iyong ilaw sa gitna ng mga tao. Maliwanag ba? Amen? Ibinabahagi mo si Kristo, iyong tinanggap na tagapagligtas. Amen? At nakikita nila yung buhay mo, binago nga ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? At nakikita nila na bagaman may problema ka, may pangailangan ka, pero payapa ka pa rin sapagkat meron kang tiwala sa Diyos na tinanggap mo na magpo-progress. Yun ang ginawa ng angels. Alright? Mga shepherd dahil sa kanilang kasaksihan. Okay? But let me remind you, Christian, ito'y hindi natin magagawa sa ating sariling lakas. Sabi ng Sekaraya, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Okay? Yes. Tayo, ngayon, 2024, hindi natin nakita si Jesus nung siya'y sanggol pa lamang sa sapsapan. Amen? Amen? Pero, natagpuan niya tayo at nakilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Are you listening? Dahil dito, our salvation is unforgettable moment sa buhay natin. Amen, Christian? Tayo nagaligtas, tayo ay tao ng Diyos, at siya at tayo ang tupa ng kanyang pastulan. At sa hapong ito, yes, sa ating pagkatipon, ay muli natin inalala yung kanyang naging kapanganakan. Amen, Christian? Amen? Kaya, kung naniniwala ka, na itong okasyon nito ay pag-alaala ng kanyang kapanganakan, tapos na ako. Ang aking tanong lang ay, kung ito ay yung kanyang kapanganakan, pag-alaala ng kanyang kapanganakan, anong ba ireregalo ko sa kanya? Amen. Tama ba ako? Tama ba? Dapat mag-isip ka, anong ireregalo ko sa kanya? Nakikinig ba kayo? Amen. Mahirap magregalo sa nasa kanya na ang lahat. Tama? Mahirap magregalo kapag alam mo na yung naregaluhan mo, lahat-lahat nasa kanya na. Tama ba ako? Tama? Tayo magaling lang. Bili mo lang ito ng sa medyas, di masaya na siya. Kung lahat ay nasa kanya na, anong niregalo ko doon? Anong isipin ko? Tama ba ako? But, yes, totoo. Ang ating Panginoon, nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na. Okay? Pero, meron kang maiaalok sa kanya na gustong-gusto niya. Dalawa. Doon ako mag-end. Tinan niyo po. Okay? Proverbs chapter 23:26. Kung meron ka mang iaalok na regalo para sa kanya, ngayon
kayo ng pag-alaala ng kanyang kapanganakan. Ito po, ha? Na hindi niya po tatanggihan sapagkat kanya hinihingi talaga sa iyo. Okay? Proverbs 23:26. Nandiyan na kayo? Nandiyan na kayo? Alright. Pangalapas. Ready? Kayo, ready? Pasa. Okay. Kayo sumagot. Anong kanyang hinihingi sa iyo? Niregalo mo sa kanya? Yes, yung puso mo. Pangalapas, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong. Kita mo? Kaya mo bang gawin? Gawin natin ngayon. Ano ba? Ibigay mo sa kanyang puso mo. Okay? Yung puso ang seat ng ating emotion and affection. Tama? Kaya may sinasabi mo, iniibig kita ng buong puso. Ibigay mo sa kanya. Ang muli, Romans 12, number 1. Romans 12, number 1, na kanyang gusto niyang ibigay mo bilang regalo sa kanya ay walang iba kundi ang iyong takas, ang iyong puso. Number 2, Romans 12, verse number 1. Okay, tayo nga po lahat. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Sabi ng Tagalog, tayo na. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhin ko sa iyo alang-alang sa mga kahawagan ng Diyos na inyong iharap, ihandog, ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Una yung puso mo, ano yung pangalawa na kanyang hinihingi sa iyo? Yung tanak mo, ito yung katawan mo. Paliwanag ba? English na? Si Christ, Brother Arlie, may body. Amen? Ang God the Father, okay, meron siyang body. Ang Holy Spirit, walang body. Kaya pagka pinipasa, paligihan doon mo yung katawan na haing buhay sa Diyos. Hindi ka bayag ng what? Be a spirit-controlled Christian. Kaya kung ihahandog mo yung kanyang katawan mo sa Kanya, ibig sabihin, maging spirit-controlled ka na Christian. Kaya nga, sa hapong ito, no? Yes, salamat sa kanyang kapanganakan, salamat sa kanyang pagkakataong tao, salamat sa pagkakataong makapag-celebrate tayo ng kapanganakan ng Kristo Jesus. Amen? But again, ano ang maihahandog mo sa Kanya na nasa Kanya na ang lahat? Meron ka bang maihahandog na gustong-gusto niyang ihandog mo sa Kanya? Ano nga ulit yun, pakalakas? Number 1, ang iyong puso. Number 2 is what? Ang iyong katawan.